Sige, makinig kayong lahat. Kung nangarap na kayong magmaneho ng sobrang bilis o gusto nyo lang malaman kung ano ang pinakamabilis na motorsiklo dito sa Pilipinas, nasa tamang lugar kayo. Ibabahagi ko ang top 5 na mga speed demon na makikita ninyong rumaragasa sa mga kalsada at highway dito mismo. Panglima, Yamaha YZF R3. Ang ganda nito at kahit mukhang maliit, huwag kayong magpapaloko. Mayroon itong 321cc na makina, 42 horsepower, kayang umabot ng 188 km/h. Perfect ito para sa mga gusto ng bilis pero ayaw ng malaking motor. Pang-apat, Kawasaki Ninja 650. Ito ay isang alamat. Mayroon itong 649cc na makina kayang umabot ng 212 km/h. Mararamdaman mo agad ang lakas pagpihit mo pa lang ng throttle. Dagdag pa rito, komportable ito para sa city rides at mahabang biyahe. Siguradong paborito ng mga Pinoy rider. Pangatlo, Honda CBR 665R. Seryoso na to, 649cc inline 4 engine, 94 horsepower, kayang umabot ng 220 km/h. Mayroon itong agresibong itsura at ang performance na babagay doon. Kung gusto mong pagtinginan ka at iwanan ang lahat sa likod, ito ang motor mo. Pangalawa, Suzuki GSX R1000. Dito na nagiging ligaw ang mga bagay. 999cc na makina, 199 horsepower, kayang umabot ng 299 km/h kung lakas loob ka. Ginawa ito para sa track, pero may mga Filipino rider na dinadala ito sa kalsada. Hindi ito para sa mga baguhan, pero grabe, napakalakas nito. At sa wakas, numero 1, Kawasaki Ninja H2. Ang halimaw na ito ay may supercharged na 998cc na makina, 228 horsepower at nakakabaliw na top speed na higit 330 km/h. Bihira ito, mahal at talagang nakakabaliw. Kung makakita ka ng isa nito sa kalsada, alam mong tinitingnan mo ang pinakamataas sa lahat. Kaya alin sa mga ito ang sasakyan mo kung hawak mo ang susi, o baka nasubukan mo na ang isa sa mga ito? Ipaalam mo sa akin sa comments. At tandaan, nakakakilig ang bilis, pero laging unahin ang kaligtasan. Mag-follow para sa mas maraming content tungkol sa motor at magkita-kita tayo sa susunod na ride. Tuwing may bagyo sa Pilipinas, libo-libong pamilya ang apektado. Maraming nawawalan ng tahanan, kabuhayan at higit sa lahat, buhay. Isa sa pinakamalaking dahilan ng matinding pagbaha ay ang kapabayaan sa flood control projects. Dahil sa katiwalian, maraming proyekto para sa flood control ang tinatawag na ghost projects.